Magandang umaga mga kapatid. Welcome sa ating unang episode ng Debosyon para sa Kababaihan. Morning Devotion para sa kapayapaan ng isip at kaluluwa. Ako si Lynn at salamat dahil sinimulan mo ang iyong araw kasama ang salita ng Diyos. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napapanahong tema, proteksyon at kaligtasan sa panahon ng lindol. Isang paalala na sa gitna ng pagyanig, may matatag tayong sandigan, ang Diyos. Alam nating lahat mga kapatid na ang Pilipinas ay bahagi ng Pacific Ring of Fire. Kaya natural lang na makaranas tayo ng mga lindol paminsan-minsan. Ngunit sa bawat pagyanig ng lupa, may kasamang pagyanig din ng ating puso. Takot, pangamba, at tanong, paano kung mangyari ulit? Ligtas ba ako? Paano ang pamilya ko? Totoo, hindi natin kontrolado ang mga pangyayari. Pero maari tayong maging handa sa katawan at higit sa lahat sa espiritu. Sabi nga sa awit 46:1-2, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kagipitan. Kaya't hindi tayo matatakot kahit mayanig ang lupa. Kahit yumanig ang mundo, may matatag tayong batong sandigan. Naalala ko ang kwento ng isang babae sa Davao, si Aling Tessie. Noong nagkaroon ng malakas na lindol, mag-isa siyang nasa bahay. Natakot siya. Pero naalala niya ang sinabi ng pastor nila. Kapag natakot ka, manalangin ka at huminga ng malalim. Kaya ginawa niya yon. Habang gumagalaw ang sahig, pumikit siya at paulit-ulit niyang sinabi, Panginoon, Ikaw ang aking kaligtasan. Pagkatapos ng lindol, ligtas siya. At alam mo, ang una niyang ginawa, lumabas siya para tumulong sa kapitbahay. Dala ang tubig at dasal. Sa gitna ng panganib, naging daluyan siya ng pag-asa. Ganyan din tayo. Hindi lang tayo tinatawag na ligtas, kundi tagapagbigay ng lakas sa iba. Ngayong umaga, anyayahan kitang saglit na manahimik. Huminga tayo ng malalim. At sabay nating sabihin, Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan. Ano man ang gumugulo sa puso mo ngayon, takot, pangamba o pagod, ibigay mo yon sa Diyos. Sabi sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manghina sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at aalalayan ng aking matuwid na kamay. Hindi tayo nag-iisa. Ang proteksyon ng Diyos ay higit pa sa anumang helmet o pader. Ito ay kapayapaan sa puso. Mga kapatid, narito ang ilang paalala, parehong praktikal at base sa pananampalataya. Number 1, maging handa. Maghanda ng go bag tulad ng tubig, flashlight, gamot, pagkain, whistle at mga dokumento. Number 2, alamin ang ligtas na lugar sa bahay. Ilalim ng matibay na mesa o malayo sa bintana. Number 3,
Turuan ang pamilya na manalangin kapag may sakuna. Tulad ng Panginoon, iligtas mo kami. Number 4, maglaan ng ilang oras sa salita ng Diyos. Araw-araw, kahit 5 minuto lang. At number 5, maging daluyan ng kaligtasan. Tulungan din natin ang iba, lalo na ang nangangailangan. Manalangin tayo. Aming Ama sa langit, salamat sa iyong proteksyon. Sa bawat pagyanig na lupa, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming matibay na sandigan. Balutin mo ng kapayapaan ang aming puso at gawing matatag ang aming pananampalataya. Ingatan mo ang aming pamilya, aming tahanan, at lahat ng aming mahal sa buhay. Naway sa bawat pagsubok, makilala ka namin bilang aming Diyos na nagmamahal at nag-iingat. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Salamat sa pagsama sa ating unang episode ng Debosyon para sa Kababaihan. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang i-share sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Samahan mo ako muli para sa isa na namang umagang puno ng pag-asa at kapayapaan. Ako si Lynn na nagpapaalala, kahit yumanig ang mundo, nananatiling matatag ang babaeng nasa Diyos. Magandang umaga at pagpalain ka ng Panginoon.